Lahat, narito po kami ang team Manila. Kasama po namin ang superhero ng Maynila, ang nag-iisang Super Mara Tamundong! Ladies and gentlemen, palakpakan naman po natin. And also, kasama PRA, palakpakan po natin ang Vice Mayor ng Team Mara, Vice Mayor Remy Oniales. Alam niyo po, pag umulan, talagang sobrang blessings. Kasi kasulubong po natin, andyan na po yung ating pinakahihintay na ating magiging mayora sa 2025. Si superhero, kilala niyo na po, superhero Mara Tamundong. Halos ilang taon na po siyang umiikot dito sa inyong lugar. For 3 years, inalagaan niyo po kayo. Ang kapartner po niya, pareho po kaming babae, back to back sa ating mga kababaihan. Mabuhay po lahat ng kababaihan po dito. Ang nais lamang po namin ay mabigyan ng dangal at tunay na pagbabago ang lungsod ng Maynila. Di po ba? Ngayon po, sino po, nais niyo po bang mabago ng lubusan ng lungsod ng Maynila? Wala po. Kasi po, yung mga traditional politicians ay nandito na naman po. Meron pong isang magbabalik. Ano po bang babalikan? Babalikan para muling dagdagan ng ating utang na 25 billion. Ganun po ba yun? Magbabalik upang muling ibenta ang natitirang mga properties ng City of Manila. Gusto niyo po ba yung ganon? Ngayon naman po, meron pong isang mananatili upang lalong ilukmok sa sukdulan ng kahirapan, korupsyon, ang ating minamahal na Manila. Hindi na po tayo papahiyat, di po ba? Kaya nga po kami ay naririto ngayon. Yung mga nasa unahan ko, nandun na sila sa unahan. Oh, sorry. Kaya ako po, I am appealing for everybody na sana po, sama-sama po tayo. Sasakay po tayo sa isang barko ng ating captain of the ship ay no less than ang ating superhero Mara Tamundong. Namin ang awitan sa pagbabago sa lungsod ng Maynila. Alright, thank you very much, Vice Mayor Remy Oniales! Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. Ako'y nandito muli sa inyo. Alam niyo naman siguro, si Mara Tamundong ipinanganak at lumaki ng San Andres, Bukid, Maynila. Dito sa may Oro A. Nickel. Na kung saan, nung bata po ako, isa po ako sa naglalaro dyan sa mga bakal, dyaryo at bote. Kaya naman wag po kayong magtaka kung bakit matibay ang dibdib natin, lalo na sa pakikipaglaban para sa programa ng Manileño! Alam po ninyo, ang buhay po natin ay iisa
pag-asa lamang. Ito po ay hiram lamang sa ating Panginoong Diyos. Kaya pag binigay po sa atin ang pangalawang buhay natin, ito po kailangan ilaan po natin sa pagtulong. Kaya naman nandito po ako upang balikan ang aking pinanggalingan sapagkat kayo po ang naging dahilan kung bakit ako naging isang Mara Tamundong. Ang pasasalamat sa ating mga senior citizen! At syempre, sa aking mga kababayan dito sa San Andres Bukid, Maynila. Yes! Maraming salamat. Naku, super Mara daw talaga po ako. Pag binubuksan ko po itong ilaw na ito, talagang nagiging super Mara po ako dahil kahit anong pagod, ano pong sakit ng katawan, ang aking nararamdaman, ang dahilan po nito ay para sa inyong lahat. Dahil sabi ko nga, katawan ko lang po ang aking dala dito, pero yung puso ko kailangan maiwanan sa sambayanang Manileño! Pagkakataong ito, matikman ng Manileño ang tunay na programa sa Maynila! Kailangan maibaba ang 34 billion a year na budget ng Maynila! Kapag ako po ang nandiyan, sisiguraduhin ko sa inyo na bawat sentimo mapupunta sa Manileño! Ang tagal na po nating nagtiis, umabot na po sa aking panahon. Akala ko nung bata po ako, uunlad ng husto ang Maynila dahil tayo ay premier city na mas kilala kaysa sa Pilipinas. Pero bakit hanggang ngayon, tayo po ay nagbuburol pa rin sa kalsada at maraming kababayan natin ang walang tirahan dito sa Maynila. Kaya agarang ibababa ko po ang livelihood program o pangkabuhayan sa bawat barangay. Na masiguro lahat ng Manileño magkaroon ng pagkakakitaan at kailangan tayo po ang higit na makinabang sa programa at budget ng Maynila. At isa po sa pinakamahalaga na parte ng ating buhay, ang maisalba pa ang natitirang lupain dito sa Maynila. Ano man po ang lugar na mayroon po tayong landmark o historical places dito, siya pong nagsasabi ng pagkatao at pinagmulan ng isang Manileño. Kaya kami po, gagawin namin ang lahat sa aking team na maproteksyonan po na wag na itong maibenta pa, lalo na po ang tirahan ng Manileño sa Maynila. Hindi po ako papayag ng isang Manileño ay walang sariling tahanan sa Maynila. Dapat ang lupain ng Maynila ay mapunta sa Manileño! At syempre, agarang ibababa ko po ang 2,000 kada buwan para sa mga senior citizen! Na sa haba ng panahon ng inyong pagtitiis at sa haba ng panahon ng sakripisyo at pagiging responsable sa pamilya, ang aming maibabalik lamang po ay tunay na programa at pagmamahal para sa inyong lahat. Sisiguraduhin ko po na ang lahat ng barangay ay mayroong barangay health center na may gamot at doktor matitingin po sa ating kalusugan. Siguraduhin po natin na humaba ang buhay ng ating mga magulang at mga lolo at lola. Dahil lamang po sa mga gamot at walang kaukulang aksyon para sa ating pangkalusugan, hindi na po ako papayag na tayo ay magburol pa sa kalsada. Kaya agarang ibababa ko po ang libreng burulan sa bawat barangay na disente. Marapat lamang sa dulo ng ating buhay, tayo po ay kilalanin
pansinin at bigyan ng respeto. Ito po ay mangyayari lamang kung ang maglilingkod ay tubong Maynila! Alam po ninyo, ang pagmamahal sa bayan ay paglilingkod ng tunay. Ang taong maglilingkod ay hindi bababa lamang dahil panahon ng eleksyon. Dapat ang taong maglilingkod sa anumang oras ay tutulong at bababa para sa kanyang kababayan. Ako po ay narito para ibigay ang tunay na programa na matagal na po nating hinahangad. Bilang isang Manileño, bilang isang batang San Andres Bukid, Maynila, matagal ko pong hinangad na makita ang aking mga magulang, ang aking kababayan sa Maynila na wala na pong stress o problema, lalo na po pagdating sa programa. Marapat lamang kayo po ay bigyan ng pansin at higit sa lahat, ibigay ang lahat ng paglilingkod dahil ang ating mga magulang ay nagsikap para sa atin, lalo na po sa isang katulad ko na nakapag-aral. Kaya po dahil sa aking mga magulang, sa aking mga senior citizen, sa aking mga lolo at lola, ako po ay narito sa inyong harapan. May prinsipyo at paninindigan para sa ating bayan. Gusto ko po masiguro na lahat ng mga bata ay makapag-aral. Kaya agarang tutulong po tayo sa mga mag-aaral para sa kanilang financial allowances na lahat ng bata ay masigurong mag-aral at may tiyak na kinabukasan. Isa pang ibibigay ko sa mga kabataan ang libreng wifi sa buong Maynila! Na ito po ay makakatulong para sa kanilang research o project na makakatulong din po sa magulang sapagkat titigil na nakakahingi ang inyong mga apo at mga anak ng 10 pesos, 20 pesos. Dito po sa ganitong paraan, makakatipid tayo, ito po ay mailalaan na lang natin sa pagkain. Alam ko po kung ano ang pangangailangan ng ating mga mag-aaral at dapat lahat po ng mga batang hindi nakakapag-aral ay bigyan po natin ng pagkakataon na sila po ay makapag-aral. Kaya naman, lalagyan po natin ng agarang makabagong kagamitan ang mga public schools at public hospitals na dapat magamit ng Manileño. At syempre, higit sa lahat, yung mga senior citizen po natin na nakikita ko po kung saan-saang lugar, maglalagay po ako ng recreational center sa bawat distrito para sa mga senior citizen na sila po ay may mapuntahan na hindi na po sa kanto nagmi-meeting, hindi na sa kanto nagsusumba, kung hindi kayo po ay magkakaroon na ng sariling lugar ninyo na kung saan dito po makakasama nyo ang ibang senior citizen at magagawa po ninyo ang inyong mga programa, lalo na po pagdating sa mga livelihood program. Kaya naman nandito po ako kasama ang aking Vice Mayor. Andyan po ang aking Vice Mayor. Ayan, nandoon po. Ang aking konsehal na si Konsehal Jet Magno, Konsehal Harry Huecas, Konsehal Strauss Tugnaw, na kami po ay nandito para naman talagang maglingkod at ibaba ang aming puso at katawan para talagang makapaglingkod sa taong bayan. Hindi na po ako papayag na makita ang lugar natin na ganito pa rin at bumabagsak ang ating kinabukasan. Tayo pong mga magulang, marahil nalagpasan na po natin yung pinakamatitinding problema sa buhay. Pero paano po yung ating mga anak na maiiwanan? Paano po yung mga apo natin na alam nating walang kinabukasan? Bilang batang San Andres Bukid, Maynila, hinangad ko po na makita ang lugar natin na isa sa pinakamaunlad. Nung bata po ako, yung mga kapitbahay ko sa Oro A at Nickel, matataas ang kanilang mga tahanan. Sabi ko, paglaki ko, siguro ganyan din po yung magiging tirahan ng mga ibang kapitbahay. Pero nung ako po ay naglakad at nag-ikot dito sa San Andres Bukid, nagulat po ako na kasing laki ko na yung bahay.
bumaba yung bahay dahil tumaas ng tumaas yung kalsada. Wala naman pong pampagawa ang mga lolo at lola. Hindi naman mo kaagad pwedeng pagawaan niya ng mataas na tirahan sapagkat gagastos at gagastos po kayo talaga. Saan po napunta yung pondo natin? Alam ko po darating ang panahon na ang inyong mga daliri ay gagamitin at bibilhin. Pero dapat sa araw po na yan na kayo po ay pipili, samahan po ninyo ng puso para malaman po natin yung tunay na maglilingkod ay nandito sa ating harapan. Kami po ay narito. Sinasabi ko po ang aking mga programa sapagkat ako po ang responsable sa lahat ng aming ibababa. Kaya ito naman po ay aking sinasabi at ako naman ay humaharap sa inyo bilang ako po talaga ay gusto lamang maglingkod sa taong bayan sa Maynila. Masakit po sa aking damdamin na halos sunod po ang sunog sa Maynila. Paano na po yung mga kababayan natin wala nang mabalikan na tirahan? Paano na po yung mga kabataan natin na marami sana silang talent na pwedeng ma-improve pero walang pagkakataon? Kailangan ang katangian ng maglilingkod. Ano po sa tingin ninyo ang katangian ng isang maglilingkod? May puso. Takot sa Diyos. Para sa akin, ang number 1 po na katangian ng isang taong maglilingkod ay hindi magnanakaw! Kailangan bukod sa may puso at pagmamalasakit, kailangan hindi mo kukunin ang pondo ng bayan. Ito po ang pinakamahalaga para sa atin sapagkat kung hindi po ibababa ang pondo, wala pong mangyayari sa Maynila. Ang kailangan po natin ngayon, pagsikapan na tayo po ay magkaisa para sa iisang programa at sana kayo po ay proud sa akin na lumahok sa nalalapit na halalan bilang mayora ng Maynila. Sana po proud ang San Andres Bukid, Maynila sa isang katulad ko na taga rito. At sana proud po ang buong Distrito 5 na may isang batang San Andres Bukid, Maynila na matapang na may prinsipyong lalaban para sa katotohanan at tunay na